Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 daily devotion, no? At ang paksa natin ngayong hapon, no, or ngayong gabi or umaga ay patungkol sa Yeshua. So, pangalang Yeshua, no, ang Hebreyong anyo ng Jesus. So, literal na nangangahulugang Yahweh, no? Yahweh saves. So, hindi ito basta pangalan, ito ay pagpapahayag ng buong plano ng Diyos sa kaligtasan. Sa kanyang pangalan, no, malinaw na pinakita ng Diyos na ang pagliligtas ay hindi galing sa tao, kundi galing kay Yahweh mismo. So, ipinahayag din ng pangalang Yeshua ang dalawang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. So, tunay na pagkatao ni Jesus at tunay na pagka-Diyos niya. So, siya ay anak ng tao na naglaman, ngunit siya rin ay Yahweh na nagkatawang tao upang iligtas. So, sa pangalang Yeshua na ipinapahayag ang doktrinang substitutionary atonement. So, ang katotohanan na tayo'y niligtas hindi dahil sa ating kabutihan, reliyon, o mabubuting gawa, kundi dahil sa perpektong pagsunod at pagsakripisyong kamatayan ni Kristo. Siya ang pumalit sa atin sa krus. Siya ang nagdala ng ating kasalanan at siya ang nagtamo ng puot na nararapat sa atin. Kaya't ang kanyang pangalan ay hindi lamang titulo kundi katiyakan kung si Yeshua ang iyong Panginoon, ang kaligtasan ay sigurado at ganap. So ang salitang Yeshua, no, o Yosus o Jesus, ang parehong anyo ay isang deklarasyon, ang Diyos mismo ang tagapagligtas. So sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 11, no, ako lamang ang Panginoon at wala ng ibang tagapagligtas. So ang Isaiah chapter 43 verse 11, no, ay matapang na pahayag na wala ng ibang tagapagligtas maliban sa akin. Sa lumang tipan, no, malinaw na si Yahweh lamang ang may kapangyarihang maligtas. Walang propeta o kapangyarihang magligtas. So, walang propeta, walang hari, walang pari, at walang anghel ang maaaring tumayo bilang tagapagligtas. So, sa bagong tipan, no, ang parehong titulo ay buong tapang na ibinigay kay Jesus. Ibig sabihin, ang Jesus ng bagong tipan ay hindi ibang Diyos. Siya mismo ang Yahweh ng lumang tipan na nagkatawang tao. So, sa Ebanghelyo, no, ang Yeshua ay pinakilala bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi siya dumating upang magturo lamang ng moralidad. Dumating siya upang magligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. So, ang kanyang pangalan, no, ay konektado sa kanyang misyon. Si Yeshua ay isinugo hindi para maging modelo lamang, kundi para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. So, ang kanyang pagiging tanging daan, no, ay hindi pagiging eksklusibong makasarili. Ito ay pagiging tapat sa katotohanan. Walang ibang may perpektong buhay, walang ibang namatay bilang sakripisyo na walang kapintasan. Walang ibang nabuhay na mag-uli upang magbigay ng buhay na walang hanggan. At walang ibang pangalan sa langit na ibinigay sa tao na ikaliligtas na. Sa kabuuan, no, ang pangalan ni Yeshua ay Ebanghelyo mismo. Yahweh saves. So through Jesus, the God-man, the crucified, and the risen, saved.